Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Facebook at YouTube, sa worldwide nating mga viewers, lahat ng ating mga OFWs, kamusta na po kayo dyan? Sana po ay nakatutok kayo sa amin ngayong gabing ito at sana'y matuto tayo at malaman natin ang ating mga karapatan sa gabing ito, kahit munting oras lamang. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin ngayong gabi, walang iba, Attorney PG Galang. Attorney Nagising PG. naman ako doon. Ay, oo, di ba? Hindi mo ba nagising? Oo, di ba? Oo, at saka mga OFW, actually, alam ko malapit sa puso. Oo naman. Oo. So, bati ka muna kasi kukunin ka nilang abogado. Ayaw nga, hello, huwag naman. Alam mo, actually, hindi ko ninanais na makuha niyo akong abogado kasi ano may ibig sabihin nun? May problema May siya. problema kayo. So, ayokong magkaroon kayo ng problema. So, ayokong mangangailangan kayo ng abogado, di ba? Hindi magandang, hindi magandang wish yun. Oo Di ba? nga, totoo di ba? yan. Pero magandang meron silang kilala na pwede nilang tawagan at mapagkakatiwalaan. Kaya nga, I love this program because, kasi di ba usually, nasa ibang bansa na nga sila naghihirap para sa kanilang pamilya, ipoproblemahin pa ba nila? Totoo yan. Maghahanap pa sila ng abogado dito. Kung simpleng tanong lang naman. Correct. Diba? At hindi lang yan ha. Alam mo ba, Attorney PG, na ang ating mga kababayan na nasa abroad, abreast, kumbaga lagi silang nanonood at nakikinig sa mga bali-balitang nangyayari dito sa ating Pili bansa. mo nga, minsan mas updated pa sila kaysa sa iba. Totoo yan. Alam nyo bakit? Kasi syempre, Pilipino pa rin sila, saan man dako sila mapunta. At saka sometimes they feel homesick. And then, Toots. if they feel homesick, alam mo, laging nakabukas din sa mga programa ng Pilipinas, di ba? Oo. Parang 24/7 naka-on ata yung ang channel na kung saan Correct. saan ay gusto nila laging Pilipino ang pinag-uusapan. Tama. Pilipinas ang pinag-uusapan. Anyway, meron naman tayong Viber, meron Oo nga. naman tayong mga WhatsApp. Di ba, may WhatsApp ba tayo? Wala, Viber Viber lang. only. So, Ano sa ba? Viber lang kayo pwedeng mag-coordinate sa amin kung may mga tanong kayo. Itong number namin. Actually, for Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Alam mo, napansin ko, sa atin lang ata, ang sikat ang Viber. Ay, talaga. Yung iba kasi WhatsApp eh. Oo, sa ibang bansa, WhatsApp, Telegram. Telegram, sa Line yung sa Japan, Line. Line. O di sa Line. China, WeChat. WeChat, oo. Pero Oo. sa atin lang yung Viber. Pero alam nyo, sa mga Pero ngayon, pag medyo kulang ka ng budget, Messenger lang. kasi kakabit na lang. Kakabit siya ng Facebook. Libre naman ng Viber, di ba? Oo, pero alam ko, pagka-load, may additional, di ba? Tama ba ako? May additional. May Pag additional. Viber. Pag-load, additional ng Viber. Hindi ko alam oo. yun. Pero Diba? pag Facebook, Pag Messenger, wala. wala. Oo, ayan. Tingnan Oh, mo. so pwede rin kayo sa Messenger naman actually, hindi ko nabanggit ha. Pwede sa Facebook natin may Oo, Messenger. Puntahan nyo yung Facebook, puntahan nyo ang TVUP at meron doong chat, message us and you can say that this is for Abogado de Campanilla. Yan. Okay, sige, That's sige. very true. Okay. Well, anyway, eto na ang ating first question. Are you ready? Already. Oh, 'di ba? Speaking of ibang bansa, itong pangalan niya, Chinang China. Ay, pero taga Metro Manila. Taga Metro Manila, siya ay si Jade. Okay. Kasi mahalang Jade, Jade, it's a oh. precious stone. Actually, sa China, sa mga Chinese people, They love Jade. it is actually an auspicious stone for them. Yan. Actually, may mga jade na mas mahal pa sa Diamante. diamante. Oo, sa Oo, kanila. totoo Depende yan. sa kind of jade. Sa Correct. quality. Oo, 'di ba? So magandang araw. Tsaka hindi teka muna bago ano. May peke ring Jade, kaya huwag kayo mapepeke. Oh, yung plastic. Yung plastic. Ah. Okay, so ingat lang. Anyway, magandang araw po. Hindi, may peke ring diamonds. Oh, naman. Meron.
Di ba? Anyway, ito na. Totoo na to. Okay. Magandang araw po, Attorney. May dating estafa case po akong na-file laban sa isang tao. Pero na-dismiss na po ito pabor sa kanya. Naintindihan ko na po na frustrated ako sa naging resulta at gusto ko sanang malaman kung may legal consequence ba kung i-message ko siya at sabihin ang mga masasakit na salita dahil sa galit ko. Nais ko rin po sanang malaman kung pwede po ba akong maharap sa panibagong kaso kung gagawin niya yan. Galit na galit siya na dismiss yung kanyang libel. Hindi, estafa. Ay, yun na. estafa. O, di na dismiss yung estafa, magkakaroon ka ng libel. Oo. Ang sagot dyan ay, oo. Pwede kang magkaroon. So, wag na. Wag na. Basta Diyos mo na lang. Wag na. Ang sagot dyan ay oo. Kung ikaw ay magte-text o galit na galit ka at kung ano nung mga sasabihin mo, depende kung ano sasabihin mo. Pero sa galit mo, baka may masabi kang hindi maganda. Pwede yung grave threats, pwede yung unjust, kung mamayat mayain mo siya, unjust vexation yan, harassment yan. So, wag na, Jade. Wag na lang, di ba? Oo. Kasi baka ikaw pa mahut-hutan ng pera. Oo nga, di ba? Natalo ka na nga sa estafa. Oo. Kasi Diba? alam mo, naintindihan ka naman ang frustration niya. Kasi di ba, nag-attach na ang double jeopardy dyan. Hindi na siya makakasuhan ever Oo nga. sa estafa. So, hindi na niya kayang kasuhan pa ulit yan. Wala na. Kasi yun naman ang pag ikaw ikaw accused, kung ikaw na-acquit, tapos na yun. Okay. Double jeopardy. Cannot be filed again. Cannot be filed again. O, anyway, ito naman si June. Ng Cavite. Ang ating caller. Magandang gabi sa'yo, June. Sabi po. Hi, Hi, June. June. Parang bakit mas feel ko dapat sa'yo April, hindi June? Bakit? Kasi babae. Oo nga. Babae, kaya Hindi, na dapat June, April. yung June naman niya with an E. Sige, Hindi June eh. Hindi June. June. June eh. O, sige, June, anong June. problema? Kasi tungkol pa rin sa pera po. Yan, ano? Ano daw po? Sa Tungkol po sa pera. pera. Tungkol Naku. sa pera. Naku, lahat tayo kailangan ng pera. Oo, Anong tungkol lahat. sa pera? Dalawang ito. Ano raw? Ano daw? Dalawang issue po. Dalawa raw ang issues. Tama ba? Dalawa issues. Oo. Ano yung una? Yung una po kasi, sumali po ako sa isang investment. Tapos, 150 po yun. Okay. 20% weekly po. Nako. O yan. Tapos, after few months po, pinagbenta niya kami ng mga frozen, ganyan-ganyan. Pinromote po namin yung mga negosyo niya. Tapos po, biglang sabi niya, nalugi daw. Parang marami na ako narinig na ganyan. Oo nga. Opo, tapos Nai-scam. po, pulis po siya ng Carmona. Pulis Inausap na po Carmona. namin yung hepe niya. Oo. Bigla po siya nag-awol. Naku. Awol. O ano unang-una muna. Kasi sabi niya investment. As a general rule kasi, Opo. June, pag ikaw nag-i-invest sa negosyo, tinatanggap mo na pwede kang matalo. Pwede kang malugi. Hindi lahat ng investment, panalo. Panalo. Kumbaga, pwede kang malugi sa investment. Pero kung mapapatunayan mo na yan ay scam. Kunwari, marami kayo. Oo, kasi kunyari, malami Opo. kayo at lahat kayo, kinunan niya kayo ng quote-unquote investment. Pero yung pala on the promise na meron kayong kikitain. Kasi 20% kada linggo. Aba, malaki medyo yun. malaki yun. Oo. Oo. Tapos yung pinagbenta pa Yes. sila ng ano yun? Tusino? Frozen. Mga frozen po. Mga frozen, mga tusino. Parang pizza. Oo. Marami po kami. Siguro nasa 20 mahigit po. Ay, Ay, marami. yung kumuha ng investment sa inyo, ilan sila? Dalawa po, mag-asawa po yun eh. Ay, Dalawa lang. mag-asawa. Kasi kung lima, pwedeng Syndicated. syndicated estafa, dalawa lang sila. Pero kung ano yan, kung large scale estafa, mataas pa rin yan. Kasi So, okay, siguro umigit na rin sila ng 10 to 20 million. the highest Pagkasama-samahin. the highest that estafa can give. Pero so on the worst case scenario,
kung mapapatunayan na investment, kailangan tanggapin mo na sometimes nalulugi ka sa investment. Best case scenario, pwede yang estafa. So, dapat, para maging estafa siya, attorney, kailangan magsama-sama silang lahat Oo, na, patunayan na, Yes po. patunayan na parang itong 100,000 with the promise of 20% is not Oo. actually an investment. You were induced by fraud, deceit, di oo ba? nga. Misinformation. Naengganyo Oo, kayo. niloko kayo para Naloko kayo. na magbigay ng 100,000 to 150. 150,000 kunyari to invest na merong return when in fact wala naman silang intensyon na ikay pakitain or bayaran. Yan. So, dapat sama-sama kasi pag isa lang, Medyo mahirap. medyo mahihinaan na Mukhang sa madami kaso. naman ata silang Yes. Oo. So, kailangan kumuha na rin kayo ng abogado, ha? oo. At saka pulis pa yung kalaban. Opo. Oo. Para at Police least kahit papaano ay mabigyan kayo ng tamang advice ng Oo, inyong so, abogado. June, kahit na I think ang inaalala ni June is ka nga kasi pag-investment, I think aware si June na pag-investment, pwedeng sabihin sa kanya, nagnegosyo ka dapat tanggapin mo na pwede kang malugi. Pero sinasabi ko sa iyo, June, pwede pa rin yan kung meron kayo mapapatunayan na mga ibang bagay, yun nga kung kayo naloko, yung wala naman talagang intensyon na yung to make good on the promises. Actually po kasi, meron pa po yung on the day na nagbigay po ng investment kasi sinabi niya po bankrupt na. Tinanggap niya pa po yung pera nung nag-invest noon Yun pala. that day. So parang, Bakit naman sinabi ng bankrupt na may nagbigay oo pa? nga, Kasi po feeling ko, kasama siya nung babae sa taga Dasmariñas, Cavite, na scammer din. Si Michelle po pangalan, na balita po yun na NBI po. yun pala, ang dami Parang na pala doon siya mga, nag-i-invest. magpa-imbestiga na kayo dyan at kumuha ka na ng abogado. Mukhang meron naman ikaw kaso. Yes. So, Oo. Okay? So, pwede kayo, pagka Opo. ganyan, pagka medyo large scale na ba yan? Large scale Large estafa. scale, kasi medyo Kasi mata- 20 20 no? o 20 So, NBI sila. NBI pwede na, Yan. papatulan na ng NBI yan kasi large scale estafa na. Yan. No? Sige, punta na kayo NBI, ha? Opo, may second question po ako. Sige po. Sige. Masyado na po akong pabait sa mga pagganyan. Ako naman po yung nag-invest. Ako po yung financer. Ikaw ang financer. Ngayon, Oh, hindi po, tapos. ito na yung bagong issue na po ito. Okay. Nagsimula po kami sa 10,000. Okay. 20% ulit weekly. Nag-roll over po. Siya po yung magpapautang, siya po yung magsi-CI. Siya yung loaner. Oh. Tapos po, ang ginawa niya, gumawa siya ng GC ng mga may utang sa kanya para ako mag-observe. So, nag-observe po ako, mukha naman po nagbabayad, okay naman po yung negosyo niya. Oh. So, nag-invest po ako ng 10K muna. Oh. Ngayon, hindi ko na po kinukuha, niro-roll over na lang hanggang lumaki na po siya. So 10,000 ang inilabas mo lang. 60,000 po. 10,000 lang ang nailabas mo. Opo, pero naglalabas din po ako minsan pagka kailangan doon niya yung mga 20,000, 30,000. So, magkano total Yung ang pangtapal nailabas niya mo? po. Mga nasa 50 lang po. Okay. Anong problema mo? Actually, mo baka pwede rin niya magreklamo sa, hindi sa kumpanya, no? Sa, talaga siya, sa NBI siya. Anong problema mo ngayon? Ganito po kasi, way back 2023, bigla na lang po niya sinabi na hindi na kita babayaran kasi hindi naman nagbabayad yung mga pinautang ko. Ngayon po, ang parang pangako middleman po siya. sa akin, whatever, Investor din siya. ako po yung, bago po itong sitwasyon. Iba pa to dun sa una. Ang sabi po niya sa Iba, kontrata. magkaiba. Oo, iba po. Sabi niya po sa kontrata namin, malugi o hindi, babayaran po niya ako. Kaya po ako nagtiwala. May kontrata kayo? Ngayon po, meron po, may papel po kami pinipirmahan. Yes po. Actually, kunyari, okay, objectively speaking, if there is a valid contract between two persons, then it's enforceable, di ba? Sum of money, collection. Sum of money. Small claims. Small claims ka dyan. 50 June, mil oo. lang eh. Oo. Mag-small Actually po, marami daw kaming financer. Hindi ko lang po kilala yung iba. Huwag mo na Yung iba problemahin po, yung mga iba. nag-force. nga. Huwag ka na problemahin. Oo, Ikaw lang masyado ka muna. naman pagkawang gawa. Problemahin mo muna ang So, problema kung mo. isa small claims ko po ba, may
chance po ba magbayad? Eh, Oh, sabi kasi po sa nababaliwala ang ah, kaso sa small claim. hindi naman. Hindi totoo yan. Actually, ang small claims, mataas ang batting average na kasi unang-una, wala ka nang gagastusing abogado sa small claims, ha? At hindi ka na nag-a-attend ng hearing dyan, ha? Ang nangyayari dyan is, papel lang yan ang umaandar, may form, mag-fill out ka, tapos ang sinasabi mo may kontrata, kaya attach mo lang yung kontrata na yan. At yung patunay na sasabihin mo na hindi nagbabayad. Ang mangyayari dyan is yung small claims court, papatawag siya, sasagot siya. At magkakaroon ng desisyon niya na hindi kayo nagpapakita. Ano ang value nun? It's an order of the court that is enforceable. Na kung alam mong meron siyang mga, pwede kang mag-garnish ngayon ng mga ibang Pwede mga kang remata. Oo. Magremata ka ng gamit, Oo. magremata ng sweldo, Oo, na ganyan. sweldo dahil meron kang order ng court. Yan. So, maganda rin yung small claims So, kasi 50,000 lang yan, mabilis. Oo, para hindi ka na gumastos. So, kahit na hindi siya magbayad, Malalagyan po ba siya ng record sa NBI? ay hindi, kasi ang NBI criminal cases. Oo. Ito, civil case lang to. lang naman to. Yung una mo ang meron. Oo. Yung unang sinasabi mo sa kaso mo, yun ang meron. Oo. Okay? Okay po. Okay, Ito. thank you, Thank you. June. Thank you, Okay. June. I have a question Salamat regarding po. small claims. For example, nagpasa ka sa mga ng small claims mo. Ah. So, yung iba suportado, yung iba hindi. Possible na yung iba hindi mabayaran, yung iba mababayaran. Possible. Ganun pala yun. Pero kahit na hindi naman walang masyadong suporta, if there are other pieces of evidence na Oo. pwedeng mapatunay na kahit na wala kayong kasulatan, talagang may utang. Sana may mga text kayo na talagang, habang nag-uusap, yung utang mo sa akin, ay oo nga, May ganon. if there are acknowledgements of, Pwede rin niyang isubmit yun. isubmit. Isubmit Okay, mo na sige. yun. Well, anyway, ito naman si Adrian, 31 years old ng Laguna. May hawak kaming notarized open date deed of sale na pirmado na ng buyer at seller. Ngunit hindi pa namin agad na ipapatransfer ang title. Ngayon ay nag-aalala kami kung magiging valid pa rin ito kung lumipas na ng 1 taon bago namin maasikaso ang transfer ng property. Iniisip din namin kung kailangan pa bang gumawa ng panibagong deed of sale kung saka pa lang namin iproproseso ang title transfer. Nais din namin malaman kung may risk ba sa ganitong setup, lalo na kung matagal bago maipasa sa pangalan ng buyer ang titulo. Pwede po bang namin gamitin na rin ang existing notarized deed of sale siguro to kapag handa na kayong mag-asikaso ng transfer? So ganito, hindi siya nagpapalit ng pangalan ng titulo dahil hindi pa siya siguro handang magbayad. ng capital gains. Correct. Usually, ganun yun na yung open date na. Yes. Ano ba ibig sabihin ng open date? Yung ninotaryo, pero hindi pa nire-record ng notaryo sa kanyang notarial book at hindi pa niya sinasubmit. Ano ang risk na meron doon? Actually, bawal Malaki yun, ah. bawal yun sa Bawal yun. sa mga notary public na nagbibigay ng open data. So Adrian, nasabihan mo dun sa notary public mo, dapat hindi niya ginagawa yan. Okay. So, kasi alam mo kung bakit ang importante ang date ng pagnonotaryo. Doon nagsa-start yung, lalo na to deed of sale ng I would suppose Lupa yan lupa, siguro. O title eh. doon nagsisimula ang count ng pagbayad ng capital gain. Kaya nga siguro ayaw nilang Oo. i-transfer. Kasi let's see, ninotaryo this month, ang rule dyan is that you pay it within the month or after 5 days from the next month. Yan. Oo. So, wala nga open date. Oo, kung after that, hindi ka mo nabayaran yun, umaandar ang May penalty yun. surcharges at lumalaki ng lumalaki yan. Okay, hanggat question. hindi mo binabayaran. Sabi mo kanina, merong of course, penalties, di ba? Penalties. Pagka hindi mo ginawa yan. Pero ano yung risk na open date ang deed of sale? Ang risk ng open open date ang deed of sale usually kasi ang deed of sale ng real estate to be enforceable against the world has to be notarized. Kasi yun ang that is the act that makes the instrument a public instrument. Okay. 'Di ba? Pero between the parties, 'di ba? It's always May bantahan valid. na. Always May bentahan valid. na. Always valid. Paano kung biglang namatay yung hindi pa naka-notarize? Okay. Kasi usually, in terms of
enforceability. Okay. In terms of enforceability, if sale of land is not in writing and notarized, then mahirap ma-enforce. But if it is already partially executed, meaning nagawa na, may nag-possess na yan, kayo tumira na dyan, then it's the exception. Pwede mo na palang ma-enforce yan. Ang Okay. problema nila is that, sabi nila, pwede pa ba nilang i-transfer kahit na tagal ng yung Isang notar? taon na raw. Pwede niyo pang ma-transfer yan, humanda lang kayo sa penalties. Oo. Diba? Humanda lang kayo sa penalties. Or, usually ba, kung open date yan, at kung nandiyan pa naman yung buyer, cancel yun na yung una. Tapos, gumawa kayo ng panibagong deed of sale. Since handa na kayo ngayon, Pero huwag niyo muna itatapon. Baka hindi... huwag niyo muna itatapon. Baka mamaya tinapon niyo yung deed of sale. Oo. Pagkatapos sabi niya, hindi ko naman binenta sa'yo. Asan yung papel mo? Di ba? So, usually, pag that happens, is that if you have never registered it, never have it, parang as if you consider that as a private instrument, make another one na lang, di ba? Tapos yun ng notaryado. Kasi handa na kayo, bayaran nyo na lang agad. Ayan. Okay, Okay. ha? So, at least, nalaman nyo ang tamang gawin. O, ito na. O diskarte about it. Oo, Yung diskarte. Okay. Elisa, 30 years old ng Taguig City. Nag-invest po ako sa isang condo unit at nakapagbayad na ng down payment sa loob ng 9 na buwan. Pero gusto ko sanang i-cancel dahil nagbago ang priorities ko. Wala po akong makita sa contract na malinaw na refund policy at ayon sa nabasa ko, kailangan daw umabot ng 2 taon ng hulog bago magkaroon ng refund sa ilalim ng Maseda Law. Sinabihan naman ako ng agent na wag na munang mag-cancel at hayaan na lang daw na hindi magbayad ng ilang buwan para kusa itong makancel. Nagdududa po ako kung tama ba ang payo niya at kung may epekto ito sa aking karapatan bilang buyer. May paraan po ba para makuha ang refund ng maayos o maayos ang cancellation nang hindi ako napapahamak? Okay, let's talk about Maseda Law. Ano Okay. bang nakasulat sa Maseda Sa Law? Maseda Law kasi, it actually protects those who have been paying amortizations or yun na nga, yung ganyan, yung buwan-buwan for real estate pag bibili ka ng property. And tama siya, tama yung nagpayo sa kanya. For you to be entitled to the protection of the Maseda Law, you have to be paying at least 2 years. So pagka hindi ka nagbabayad ng 2 years, hindi ka makakakuha ng Maseda Law. Ngayon, ang 2 years kasi pag sa Maseda Law, I think pag 2 years, if I remember correctly, 50%, tapos pag habang lumalampas ka ng 5 years, paakyat ng paakyat, I think the maximum there is, I think, 90%. paano Am kung I wala na correct? siyang pambayad? Yun na nga, if it's less than 2 years, then yun na nga, makaka-cancel mo na lang yung deed of sale, yung pagbenta sa'yo. Ngayon, it will depend on your contract. Diba? Kung may penalty. O kung may penalty, di ba? Kasi depende yan, if you were paying it usually sa mga ganyan, all contracts for deeds or for titles and for real estate, meron yung provision if you do not continue payment, diba? Usually kasi Yes. for feature of the payments already. Tapos medyo maliit lang siguro yung makikuha niyang refund for it. Baka nga wala. Diba? Baka nga wala, di ba? Or something. Pero usually naman, hindi naman. Kasi kung naibayad mo na sa kanila. Kasi ganito yan okay if you are paying amortization, diba? Ano ba usually ang naka-front load pag ikaw yung nagbabayad ng utang? Yung interest. Yes. Yung interest. So, kumbaga, kasi umutang ka. So, kaya usually, wala kang refund. Hindi dahil sa hindi ka nare-refund. Kasi hindi ka pa nagbabayad ng principal. As far as the loan contract is concerned, you were paying interest. And interest is based on time. Na hindi mo na marirefund talaga. Kasi ganun. So, wala ka talagang makukuha. So, you check your contract kasi usually naka-front load ang interest. And di ba nakikita mo, nababawasan lang yung principal mo pag humingi ka ng statement sa bangko. Later on in the years, you have a 10-year contract. On the last 4 years lang or 5 years lang, nakita mo lumiliit yung principal na payment mo. The first 3, 4, Yeah. yung interest yung nababawas sa'yo Kaya hindi nagkakaroon ng refund. Okay, alright. Kaya that's why the Maseda Law came along na parang, kung ganon, usually kung 10 years, tas usually, nakakadalawang taon ka na, wala kang makukuha Kaya Kasi nga. sasabihin noong nagpautang sa'yo, interest mo lang yan Tsaka may kasi sa mga condo, may loss of opportunity din Yes, sila. kasi hindi na naibenta sa iba. Correct. Ganun naman yun. Basahin mo yung kontrata, sabi ni attorney, ngayon, But makapag-usap usually ka sa baka wala developer. kasi nga kung 9 months pa lang yan, let's Yes. just consider the interest of the loan.
Okay. Well, anyway, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. At sana'y marami kayong natutunan. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye! Bye!